Yo guys, another topic na naman ang pag-uusapan natin. Itong si Eli San Fernando na yung pagbubuwag ng provincial rate sa Pilipinas. Pag-usapan natin to kung pwede na po ba, pwede na po ba itong maipatupad. Tara, panoorin natin. Dami sumisingit eh. Ang good news, 200 congressman na ang sumusuporta sa panukalang batas na magbubuwag ng provincial rate. Pero ang malungkot mga boss, patuloy ito na hinaharangan ni Executive Secretary Ralph Recto at ng mga economic managers. Kung matatandaan yung mga boss, February 25 pa lang na ipasa na yung committee report dito sa plenaryo. Ang ibig sabihin yan mga boss, yung House Bill number 8081 dapat ma-schedule na dito sa plenaryo para pagdebatihan at pagbotohan. Ang malaking problema mga boss, magtatatlong buwan na itong hinaharangan at pilit na pinapatay ni Executive Secretary Ralph Recto at ng mga kasama niya na mga economic managers. At sino pa ba yung mga pilit na humaharang at pumapatay dito sa pagbubuwag ng provincial rate? Di sina DOF Secretary Frederick Go, DepEd Secretary Balisacan, DOLE Secretary at Missing in Action na Secretary na si Benny Laguesma at ang National Wages and Productivity Commission Director Criselda C. Ang isa sa malaking kalokohan dito sa nangyayari mga boss, meron na nga 200 na congressman na sumusuporta sa pagbubuwag ng provincial rate. Kasama na dyan mismo si House. Ano ngayon kung may 200 na? Nakonsulta nyo ba yung mga business owner? O kayo lang yung nagpapatupad? Naniniwala kayo sa taong to. Aktivista to eh. Speaker Boji D. Pero ang problema mga boss, itong si Executive Secretary Ralph Recto nagpupumilit na harangan at tinitiyak niya na hindi uusad itong panukalang batas natin. Hindi yan uusad sa ngayon. May kinakaharap tayong krisis. Ang tataas ng bilihin. Gusto mo pa tumas pa lalo? Hibang ka ba? Hindi, sa akin lang naman. Pabor ako dyan. Pagbuwag ng minimum, pagbuwag ng provincial rate sa Pilipinas. Pabor ako dyan, pero hindi pa sa ngayon. Nagre-recover ang ekonomiya, tapos ipapasa mo yan. Baliw. Sila lang din nag-uusap-usap. Ano ba naman yan, ES? Masyado kang papansin. Wala bang kumakausap sa'yo dyan sa executive? Kaya dito ka nagpapapampam sa legislatura? Hiwalay na sangay ng gobyerno ang legislatura. Kaya bakit ka nangihimasok sa trabaho ng mga congressman? Kaya sa mga kamanggagawa nating Batanggenyo, sisihin nyo po si ES Recto kung bakit hanggang ngayon hindi. So, mga kababayan natin dyan sa mga taga Cavite, sisihin nyo rin tong taong to pag tumaas ang bilihin at dumami ang mawawalan ng trabaho. Ganun lang yun. Ganun lang. Very basic yung mga ganun. Magle-legislate kayo ng batas, wala yung hindi nyo man lang kinukuhanan siguro ng panig. Hindi nyo kinukuhanan ng panig yung mga business owner. Yung mga, maliliit na business. Small and medium business. Hindi pa umuusad itong panukalang batas na magbubuwag ng provincial rate. Kapwa nyo Batanggenyo ang ayaw na maipantay yung sahod ninyo dito sa Metro Manila. Kaya mga boss, humihingi uli ako ng suporta at tulong mula sa inyo. Meron lamang po tayong 1 buwan bago uli mag-break ang Kongreso sa June 3. Kaya patuloy tayo na mag-ingay, mangalampag at makiusap kay Majority Leader Sandro Marcos na isalang na sa plenaryo at pagbotohan yung House Bill number 8081. At kalampagin din natin si Executive Secretary Ralph Recto at ang mga economic managers na wag nang mangialam, wag nang manghimasok at wag nang pigilan yung pag-usad ng panukalang batas na magbubuwag sa provincial rate. Kaya mga boss, laban manggagawa. Na
Akyatin ko sana 'to na nakaraan, eh. Kausap niya si ano, yung, hardcore na kakamping yata, yung bata ni Luke. Yan, mga bata ni Luke. Mga hardcore pink. Yan, kasama niya. Na aktivista kasi yun, eh. Dalawa lang sila. Nagko-comment ako sa baba. Sa Politiktok, nandoon sila, eh. Nagko-comment ako sa baba. Sabi ko, may gusto akong itanong. Ayaw naman magpaakyat. Ano kaya yun? Mm. Ang sasabihin ko sana, kung napagdebatehan nyo ba yung ano na yan, RA 8081, na may kasamang mga business owner. Or napag-usapan nila na kung nakuha ba ang panig ng mga business owner. Yun sana ang itatanong ko. Saka kay Kong Eli, para maliwanagan ako. Kaso hindi naman ako pinapaakyat. So, ang sabi dito, sabihin na natin na nakuha nila yung panig ng mga business owner. Pero, ang sabi, joint opposition. Philippine Chamber, Commerce, Industry, the Voice of Businesses. Nagsama-sama sila. Sama-sama sila. 2025 pa to. Yan, 2025 pa kasi ang nilalakad ni Eli San Fernando. Ito sabi diyan. Sa akin man, wala namang problema sa akin yung pagbuwag. Pero hindi pa naman sana ngayon dapat ginagawa yan. Kasi ang tawag din, yung hindi pa akma sa panahon natin ngayon. Saan nga ba yan? Wala pa. Ito. This comparative context highlights the delicate balance between protecting workers and ensuring the Philippines' competitiveness in the region. If the country moves to legislate national minimum wage or step across the board increases without corresponding improvements in productivity, it risks discouraging investment and disincentivizing the growth of nakalimutan ko anong tawag, Asian wage competition underscore of affordability of labor remains critical factor in attaching foreign direct investment, sustaining job creation, as proven by experience in Vietnam, Cambodia, and Myanmar. Iba kasi dyan, yung sa mga ibang bansa kasi, maraming nagsasara ng business. Maraming nagsasara ng business dahil sa taas ng bilihin, taas din ng sahod. Ito pa sabi niyan, considering the foregoing realities and current and emerging uncertainties of doing business globally, we strongly oppose the abolition of the ang tawag dito, WPS, regional tripartite wage and productivity boards. Ang liliit naman kasi kailangan ko talaga ng isang monitor. Sa totoo lang guys, mas mataas pa yung wage natin dyan sa Pilipinas kaysa sa mga karapit bansa natin. Totoo yan. Ito. Saan na ba yun? A closer look at minimum wage in Asia. Ito, matataas na to. Matataas na yan. Region wage, Sri Lanka,
Mhm. Ito, natalo pa natin 'tong ano na 'to, Philippines. Ng Philippines, $142.55. Hmm. Per month yan Hindi ko lang alam kung ano to. Per month din nila to. Hmm. India, mas natalo natin India. Mas mataas tayo sa India. Sa India, depend on skill set, industry, and place of employment. US dollar, 2.13. Ito depend on the region and industry. 2.13 per day. 2.13 per day. Magkano sa Cotabato? Hmm. Mhm. Sabihin na natin per month na lang. Ito, 64 US dollar per month. Magkano dito sa Pilipinas per month? Sa probinsya yan, Hmm. Cotabato, ARMM Mindanao. Oh. $142.55. Hmm. Ito, sa India, $64. Paano na? Kung sa 257 sa National Capital Region. Hindi ba? Vietnam, tinalo rin natin ng Vietnam. Regional minimum wage, ito provincial. Hindi, provincial, ito, provincial nila. Ito yung common monthly wages nila. Ito yung sa pinaka-capital nila. Ito. 88. VND yan VND, hindi yan Philippines VND, sa Vietnam yan. VND, 88. $88.72. Magkano sa atin? Sabihin na natin sa na lang. Sa provincial rate. 142.55. Ito, per month to. Sa Vietnam, per month. Indonesia. Alam ko mataas sa Indonesia. US dollar, 324. Central Java, 130. Mas mataas pa nga kayo sa private sector employees. Mas mataas pa yung Pilipinas. 257, 201. Hindi pa kasi talaga akma. Yung sinasabi ni Elisan Fernando na buwagin yung provincial rate. Maraming factor yan. Ang tanong dyan, kung ready na ba ang mga Pilipino mawala ng trabaho? Sa totoo yung mga business owner, panalo yan kung may papasa yan may papasa nila. Panalo business owner dyan. Alam mo kung bakit? Sa 10 empleyado, ang gagawin ko dyan, magbabawas ako ng 5 para matustusan ko matustusan ko yung pagpapasahod sa 5 matitira. Nadadagdagan. So, bawi pa ako dun. Sa na yun? Sa pasahod ko na yun. Kasi magbabawas ka. Ang idadagdag mo lang dito, tig 200. Di ba? Dadagdag mo tig 200. May gusto din silang ipasa. Itaas din yung bilihin. Ready ba kayo dyan? Ang taas na ng bilihin natin ngayon. Hindi pa yan akma sa ngayon. Itigil mo muna yan. Hindi nyo kasi kinukuha yung panig ng mga negosyante. Basta lang kasi kayo
ah, gawa ng batas, ganyan. Ito sa, ano, yung sinabi mo na kay Ramon Jolo Revilla, di ba may post ka niyan? Ayun, pinadala nila sa ano yan. Pinadala nila sa kay Revilla. Same lang din yung pinadala na letter sa Senado. Ito lang din. Anong sabi ng Senado? Wala, di ba? Wala pa. Kasi hindi pa naman ano eh. Hindi pa naman yan pinagdidebatehan eh. Kailangan nila pagdebatehan yan. Kahit na 200 pa yung ano niyan, 200 pa yung magpirma niyan, hindi sa pagpirma eh kailangan anahin na yan, pirmahan na din ng Pangulo. Hindi, kailangan pag-aralan pa rin yan. Kaya nga may mga ano sila eh, may mga economic advisor, ganyan. Hindi yung basta-basta ka na lang pag napirma ng 200, kailangan pirma na ng PBBM. Ikaw na. Mga lampag ka dyan sa may recto, ay sa ano, sa Welcome Rotonda. Hindi yan nakakman, hindi yan papasa ngayon. Okay. So, ito na lang tatapusin. Maraming salamat. At inantok na ako. At goodbye.